Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Aries po, unang mensahe po ninyo, Six of Wands. Napakaganda nito kasi this is victory energy. So, meron kayong pagtatagumpayan rito. At maaring related yan sa trabaho, task ninyo sa trabaho, sa career ninyo, maaring ngayon, there is room for advancement. At kung ano man dito yung tagumpay, na nakamit ninyo, this is really going to be very rewarding, para sa'yo. Pwedeng nagkaroon kayo rito ng siguro bonus, or baka meron ditong offer sa inyo ng promotion, or pay raise, yung gano'n. Kaya financially, it's going to be very rewarding para sa'yo. Kaya napakaganda, napakasaya, din siguro ninyo sa ngayon. At saka kayo, soaring high, 'di ba? You're flying high and soaring high dahil sa tagumpay na yan na nakamit ninyo. What else? We have judgment. Ayan, may decision din na kailangan kayong gawin dito. At ang decision na to could be very, very important, sa ngayon. Kasi maaring matagal ng sitwasyon ito na maaring hindi ninyo pinapansin or hindi ninyo binibigyan ng oras, Kumbaga, you're trying to ignore the situation, kung ano man ang bagay na to. Kaya ngayon, may panawagan muli sa inyo ang spirit, na once and for all, look into this situation. Okay? Kasi kailangan nyo na itong tignan. Kailangan na ninyo itong pansinin. Kasi otherwise, 'di ba? Maaaring babalik pa rin ito. Kasi ganun talaga, 'di ba? If there is something na hindi ninyo pinapansin, hindi ninyo ina-address ng tama, or definitely hindi niyo ina-address, then there is a chance, na babalik yan hanggang sa maayos nyo, 'di ba? Or hanggang sa mapagdesisyonan ninyo. We have Three of Swords. Ayan. So, this is heartache and heartbreak, Maaaring related itong energy na to dito sa Three of Swords energy. Maaaring yung decision na to is regarding this heartache na-experience ninyo. Maaaring ito, yung parang, kung ano man nangyari dito sa inyo, that it could be related to anything. Pwedeng nasaktan kayo rito ng inyong person, pwedeng kaibigan, pwedeng katrabaho or kapamilya, yung nakapagdulot ng sama ng loob sa inyo rito. Pero kung ano man ang naging sitwasyon dito, paano man kayo nasaktan ng taong ito, maaaring yun din ang iniiwasan ninyo. Kaya siguro hindi ninyo, kung ito ay related dito, si judgment, kaya siguro yung sitwasyon na to hindi ninyo pinapansin, because if you are going to pay attention to it, baka, alam mo yun, yung natatakot kayo na mas lalo pa kayong masaktan, 'di ba? Maaaring gano'n na ganap. Kaya you're trying to avoid it, Kaya sinisikap ninyong iwasan na lang ito para hindi na kayo muling masaktan or hindi na muling bumalik, sa isipan or sa damdamin ninyo yung sama ng loob na kung paano ito nangyari, kasi tapos na to, kung ano man ang sitwasyon na to, tapos na to, nasaktan na kayo nito. At pwedeng sa relationship ito, pwedeng may related sa pera, yung ganon. Pero yun nga, nasaktan kayo dito ng bonggang-bongga, kaya talagang naiiyak kayo, yung ganon. So, what else? We have King of Swords. Ayan. So, siguro, naiisip ninyo na kailangan ninyo dito ng advice ng ibang tao. Maaaring kailangan ninyong makarinig, ng opinion ng iba. Kaya siguro, bago kayo magdesisyon or bago ninyo yung pag-isipan kung ano magiging desisyon ninyo dyan, you need to speak to someone. You need to ask for advice, from other people, So, maaaring ganun ang ganap dito. Kung yan ang nakikita ninyong
kailangan ninyong gawin, then go for it, Aries. Okay? Kung ano ang makakagaan ng inyong pakiramdam, kung ano makakabuti sa inyong sitwasyon, go for it. Huwag na kayong magdalawang isip. Okay? So, tingnan natin kung ano naman ang mga mensahe pagdating sa love life, usaping puso, yung gano'n, ano? We have Lemuria returns. Ayan, sabi dito, there is earthly spirituality, community, ocean conservation, sorry. So, feeling ko rito, no, siguro kailangan ng iba sa inyo rito talaga ng tulong ng iba, no? Tulong ng community ninyo, the people around you, you know, maaring yun ang hihingian ninyo ng hihingian ninyo ng opinyon, hihingian ninyo ng tulong, advice, yung mga ganon, no? Pwede kasi na related ito sa love life, no? Kung ano man ang sama ng loob dito, ano man ang sakit ng kalooban na ito na naidulot sa inyo, maaaring galing yan sa person ninyo. For others of you, Aries, maaari din na you are going to receive support, no, from the community around you, mga kaibigan ninyo, kapamilya, mga katrabaho, yung mga ganon. Mararamdaman siguro ninyo ngayon yung support nila. Mararamdaman mo yung tulong nila, mararamdaman mo yung presensya nila na kahit ano man ang inyong kailangan, nandiyan sila, no, para tulungan ka or meron kang masasandalan. We have receptivity. Ayan, allow yourself to receive, allow yourself to give. Ayan, so parang may generosity energy rito, no? Maaaring ito yung time na you're going to express your generosity, no? Hindi lang yung generosity ninyo sa pag-ibig, hindi lang sa pagmamahal, at hindi lang sa mga mahal ninyo sa buhay, hindi lang sa person ninyo, yung pagbibigay na ito, no? Kundi sa maraming tao, no? Sa maraming tao na nasa paligid ninyo, kasi you are going to receive blessings din, ano? Marami din biyaya ang marireceive ninyo sa ngayon. Meron din mga tao na magpapakita sa inyo ng pagmamahal. Marami din tao yung mag-e-express ng kanilang pagmamahal sa'yo, concern sa'yo. Kaya parang ibabalik mo din yan. Not necessarily na ibabalik mo yan sa kanila, but ibabalik mo yan, no, sa mga tao na nasa paligid ninyo. Magpaparamdam ka ng pagmamahal din sa kanila, no? So, what else? We have the return of Aphrodite. Yan, there is guidance, temple, birth of goddess energy, treating as sacred. So, ang iba sa inyo dito, Aries, is definitely going to be, you are going to be more passionate with your person, lalo na kung meron na kayong karelasyon, ano? For those Aries na meron ng existing relationship, there is going to be more passion, more romance, more intimacy na pwedeng ipapakita mo sa person ninyo. At not only that, no, hindi lang ito yung pagmamahal mo or passion mo towards your person na ipapakita mo rito or you're going to display around this time, but also sa sarili mo, self-love, no? Mas magpapakita ka din ngayon ng pagmamahal sa inyong sarili. So, what else? We have falling in love. Wow, kissing the divine in another in yourself. Ayan, so, maybe this is a time for falling in love for some of you, no? Lalo-lalo na kung kayo ay single pa. At even, no? Even kung nandoon na din kayo sa puntong may karelasyon na kayo, so siguro mas maha-heighten pa sa ngayon, no? Ang mas intense siguro ngayon ang magiging mararamdaman mong pagmamahal or love, no, for your person. Kaya napakaganda. So, good luck sa iyo dyan. Sa pagdating naman sa inyong money, career, and finances, tignan natin kung ano ang balita. We have Gaia. Ayan. So, sabi dito, trust that the universe
has a better plan than you do. Protecting the planet, herbal, or working with nature in some way. Spend time with nature to be healed, soothed, and regroup. Ayan. Kasi siguro, makakatulong, no? Makakatulong ito na mag-spend time kayo with nature para ma-relax kayo, makabalik kayo sa sentro, makabalik kayo sa concentration, makapag-focus kayong muli, yung ganun ba, no? Kaya you are being advised here or you're being invited here to spend time with nature. Kasi maaring sa sobrang pagod ninyo, 'di ba? In the past, no? Sa dami siguro ninyong ginagawa, marami kayong trabaho, marami kayong inaasikaso, you need healing, no? And you need renewal. Kaya iniimbitahan kayo rito na mag-spend time kayo with nature. At saka, trust, no? That the universe has a better plan that you do. Magtiwala kayo. Huwag na ninyong ipagpilitan, no? Kung ano yung gusto ninyong maging outcome or kung ano yung eksakto na gusto ninyong lumabas ang mga bagay-bagay or mag-unfold ang mga bagay-bagay, 'di ba? So, isipin niyo na lang, no, na yung universe has a plan for you. Sa lahat sa atin, no, the divine universe has a divine plan for each and every one of us. Kaya magsunod na lang tayo sa divine universe, no? Magtiwala na lang tayo. So, what else? We have activation. You are activating your soul purpose and receiving gifts. Awaken your soul and tap into your ancestral memory and inner wisdom. Focusing too much on the material world instead of the spiritual world. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo rito is going to, to realize that you have gifts, no? Maaring yun ang ang tawag dito, yung papasok sa isip ninyo sa ngayon. Maybe there is a calling already for you to activate your your gifts, no? That was given to you ng divine universe. Kaya siguro ngayon you are going to focus more on that, no? For finding your purpose. Kasi maaari din ngayon na mararamdaman din ninyo ngayon na may gift ang divine universe para sa iyo. 'Di ba? May spiritual gifts at maaring gusto mong gamitin 'yon or gusto mong i-embrace na 'yan sa ngayon. What else? We have spirituality. Ayan, so sabi dito, use money, magical spells to increase wealth and prosperity. Wow. So, siguro ang iba din sa inyo, no? Baka nag-spiritual work talaga kayo. Maaring you are a spiritual nasa spiritual world, no? Yung trabaho ninyo or related to spiritual world. Maari ng iba sa inyo dito, sabi dito, could be you're a spiritual advisor, healer, tarot reader, or anything in the occult, no? Maaring along those lines yung ginagawa ninyo or yung background ng trabaho ninyo related to that. Kaya maaring marunong kayo, no, na maggawa ng spells. Kaya you're being invited here, no, na gamitin ninyo yung money magical spells para dumami pa yung inyong pera, para maging masagana pa kayo pagdating sa kaperahang aspeto. You have partnership. You're manifesting a strong and successful partnership. Ayan. So, this could be partnership in business. No? Baka makikipagsosyo kayo sa kung kanino man. Or baka meron kayong, baka meron kayong project na balak gawin or balak simulan at meron kayong makakasama. Meron kayong makakapartner sa, sa proyektong yan. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.